Ang gara naman ng TNT, silang nai-headline ngayon dahil sa kanilang malagutom na trade deals sa iba't ibang teams. Ang Blackwater, Converge at NLEX lang naman ang mga teams sa target nilang maging involved dahil syempre, nasa kanila yung mga players na gusto nilang makuha. May isang player din ang laging binabangko dahil sobrang pagka-injury prone. At pagod na rin daw ang TNT sa kanya na siyang isasama din later on sa isang trade package or one-on-one trade. Bakit di na lang natin isa-isahin lahat ng taong involved sa trade na gagawin ng TNT? Pinakauna dito si RR Pugoy. Nakakagulat ba? Pagkatapos lumabas ang rumor na to in public, ang sabi ni Jolas wag daw tayo basta-basta maniniwala sa mga ganitong balita dahil di daw yan totoo kung hindi galing sa kanila. At kung meron man, si Jolas daw mismo ang unang magsasabi. Dagdag pa niya, syempre RR Pugoy napakalaki ng value, hindi na raw yata yan bibitawan bagamat aminado naman siya na posibleng mangyari ang mga bagay na hindi naasahan. Pero ito na talaga ang nature ng PBA, ang mag-trade ng may edad at injury-prone players. Kahit gaano pa kalaki ang nagawa mo sa team, ang lahat posibleng i-trade. Bali nag-come up ang mga tao sa ganitong senaryo. Dahil ayon sa mga clue ni Homer Sison, meron daw siyang crispy trade na 90% mangyayari talaga. Involved daw dito yung former long-time Gilas member. At hindi naman si Calvin Oftana yan kasi former daw. At kung mapapansin nga ninyo si RR Pugoy, two-way player, may shooting, may defense. Pero para si Romeo din, di na halos nagagamit. Binababad lang ng 20 minutes playing time tapos wala na. Hindi na magagamit sa next game. Ganun siya ka-vulnerable. At kung ganito na nga siya kalala, maintindihan mo rin desisyon ng TNT. Kahit injury prone yan, may papayag pa rin sa trade dahil RR Pugoy yan. Isa sa mga best guards at versatile sa PBA, especially nung prime days niya. So it's either mapupunta siya sa Blackwater or NLEX. Kahapon napag-usapan na natin itong mga taong involved sa trade. Sinaray ng bata Kevin Ferrer. Kung di nyo pa napanood, nasa cards po yan sa middle screen. Pangalawang player na tatanggalin na ay si Gio Halalon. Alam naman namin kahit nung una pang sumulpak si Gio Halalon sa kanila, halatang di na magtatagal. Si Gio nagkaka-average na lang ng 2 points 2 assists per game. Hindi mo naman masisisi, wala siyang sapat na playing time dahil nga hindi naman niya nabibigyan ng quality ang minuto niya. Sinira lang ng Magnolia ang kumpiyansa niya dahil sa trade. So kung si Gio Halalon ay titrade na nga nila, sino magiging kapalit? Kay Snowbado magkakaroon raw ng 3-team trade bukod kay Gio Halalon kasama sa 3-team trade si Shawnee Winston na ngayon nasa NLEX kasama ni Kevin Racal. Si Shawnee Winston nakaka-trade lang patungo dito, walang kaalam-alam na hindi pa tapos yung trade deal sa kanya. May mangyayari pa palang mas bigatin dahil yan sa pangungulekta ng mga best guards sa PBA. Siya nagka-coverage ng 10 points per game sa Converge. Loaded na kasi sa guards ang Purple Nation kaya pinakawalan. Kasama ni Cedric Bearfield, mukhang meron na silang best duos in the making. Kung titingnan mo pareho, parehas ang playing style, parehas may bitaw. Mas consistent lang si Bearfield at mas batak sa crucial minutes. Kumbaga mas marami siyang kayang gawin sa floor. Gayunpaman depende pa rin sa system at adaptability ng mga players. Isa pang player na involved umano sa trade ay si Alex Stockton. Pero dahil maganda naman ang performances ni Stockton ngayon, kaya posible din na hindi siya yung bibitawan. Lalo pat nagiging face of the franchise na siya ng team. Base sa clue ni Homer Sison, meron din daw isang player ngayon na soon to be face of the franchise ang ititrade at si Stockton palang tinutukoy. Gayunpaman, kung sino-sino mga involved ang whole point ng trade deals, sadya nagpapalakas ang TNT. Walang makakapigil sa pagkadesperado nila. Noon pa man, kilala na rin ang TNT sa pagiging tagapitas ng players mula sa NLEX. Sa katunayan, 3 players na nakapaglaro sa kanila since nung si Coach Yang pang humawak ng NLEX. Halimbawa na lang dyan si Poy Era, pangalaw si Mikey Williams, panghuli si Calvin Oftana. Walang magagawang sister team kasi parang ganun din ang purpose ng paggawa nitong kanilang sanga. At pang-apat sa kanilang kukunin naman ay si Shawnee Winston. Kung napapansin nyo, going younger pala ang TNT. Ilang beses na rin kasing laging marami ang nai-injure pagdating sa playoffs. Kaya hindi nila na maximize ang kanilang potential as a team. Pero this time, kasama ng mga young legs na to, magkakampyon na ba?